they've been hit by two devastating typhoons that have cut off basic necessities to up to 8 million people. Minsan hindi ko talaga siya nabibiling vitamins dahil kasya lang yung kinikita ko sa gatas niya at sa mga gamit niya dahil yung ama niya minsan lang magpadala dahil hiwalay na kami. Nung hindi pa gumagamit ng Vita Sangkap si Clarence, payat siya, sakitin siya. Ito pong anak kong ito naging malasakitin. Ngayon di ko po alam ang aking gagawin kung siyempre single parents. Kung saan ako umihingi lang sa mga kapatid ko ng pampagamot sa kanya. Nung hindi pa po siya gumagamit ng Vita Sangkap, hindi po siya magana kumain. Tapos, hindi po siya maliksi. Hindi po siya nakakalakad, nakahiga lang po siya sa kama. Medyo sakitin siya ng konti, lagi may lagnat, sipon, kung hindi siya iinom ng gamot, hindi maalis. Mababa ang timbang niya, tapos matamlay, tsaka nagkakasakit. Mading dapat ng sipon, ganun, ubo. Hirap siyang dumapa, di siya nakakalakad. Last July 2010, na-promote ang Vita Sangkap. Kumuha po sila ng mga bata na mula born 2009 para mabigyan ng Vita Sangkap na isa siyang, actually ang pagkakalam ko, kumpleto na siyang vitamins. Meron siyang sangkap na 15. Ay nalaman ko po nung pinatawag po kami sa center na meron nga daw pong program ng Vita Sangkap. Binibigay ko po yung isang sachet sa isang araw. Buti na lang po meron yung mga health worker sa amin, tsaka po yung aming midwife. Nakukuha po namin yung Vita Sangkap every month sa mga health workers na hatid po sa bahay namin. Inibitahan ako sa health center at nagtungo ako doon at nagkaroon kami ng munting seminar. Kasi po nandun po ako sa school nun eh. Tapos pinuntahan po ako ni Ate Doris. Tapos sabi niya, napili nga daw po yung anak ko na bigyan ng Vita Sangkap. Kasi usually nag-start kami sa winning stage na tinatawag na 6 months old. May mga nanay na talagang natuwa kasi sa totoo lang aminin natin, hindi na nasasapat ang kanilang kinikita para lang magdagdag ng vitamina para sa mga bata. At nagpapasalamat sila dumating ang Vita Sangkap na ito na napatunayan naman po na napakaganda. Katunayan po, sa 66 na mga bata na nabigyan namin hanggang sa ngayon, patuloy silang tumatanggap o gumagamit ng Vita Sangkap. Ako po ay nagtiwala sa Vita Sangkap. Sinubukan ko po sa aking anak ang pagkain po ng Vita Sangkap. Naging maganda po ang resulta nito. Siya po ay naging malusog. Nabigla po ako nung nagsasalita na siya ng, marami na po siyang alam. Kung isang salita lang, nababanggit niya, isang turo mo lang, alam niya na pong sabihin. Pampagana, kasi pampalinaw ng mata, hindi na po siya nagsasakitin. So buhat nung gumamit kami ng Vita Sangkap, naging healthy yung baby ko. Tsaka yung timbang niya talaga ay naging mabigat, dumagdag talaga. Sa Vita Sangkap, sa loob po ng 1 buwan o 2 buwan, medyo lumakas po ang anak ko. Tapos nawala na siya ng gumandang kanyang resistensya kahit na hindi nag-vitamin. Nung wala pang Vita Sangkap, bumibili pa ako ng mga vitamins sa mga butika. Yun ang aking pinapainom sa kanya. Pero parang walang pagbabago ang timbang niya. Pero nung Vita Sangkap, nakikita ko ang pagbabago sa aking anak. Naging malakas siya, nakakalakad, matalino, at matibay sa sakit. Yun, nung nakatry po siya ng Vita Sangkap, marami pong pagbabago sa aking anak.
Hindi po siya sakitin kahit na po may ubot sipon kaming mga kamag-anak niya sa loob ng bahay, kahit kaming dalawang mag-asawa. Hindi po siya agad nasahawa kahit nga kami malala na ubot sipon namin. Kahit malamig ang panahon, hindi po siya iniubot sipon katulad ngayon. Malakas po ang kanyang pangangatawan at maliksi. Usually kasi dito, dahil palibhasa sa barangay at hindi ganun kataas ang ekonomiya namin dito sa aming barangay, may ilan na mga nanay na dinadaan lang sa pagluluto na simpleng lugaw lang. Isinasahog nila ito para matanggap ng mga anak nila. Bali, ito ang nagiging regular nilang vitamina everyday sa mga anak nila. In-explain po kasi sa amin ng mga health workers kung ano ang makukuha ng mga vitamina sa Vita Sangkap. So nagustuhan ko po yung makukuhang nutrisyon ng akin para sa kanya din po yun. Nakukuha po namin ng Vita Sangkap 1 beses sa isang buwan. Ang Vita Sangkap po magaan lang pong gamitin eh. So pagkaluto po ng solid food, palamigin lang po, tapos ibububod lang po, bago mag 30 minutes dapat po, ubos na po yung dahil masasayang po yung ibang vitamins po maalis. Sa tulong ng aming mga barangay health worker at barangay nutritionist scholar, sinusubaybayan nila ng regular. 2 beses sa isang buwan, minomonitor po nilang kanilang timbang, sinicheck po kung nakakain ba everyday yung mga Vita Sangkap, kinukolek po yung mga sachet para malaman kung may na-miss ba. Kasi ang supply po kasi na binibigay ng mga BHW, every 2 weeks po. Good for 1 month po yon within 6 months. Talaga may mga sumusunod naman na nanay, kaya lang po hindi po natin masabing 100% yon. Sana ipagpatuloy niyo pa yung sipag at tiyaga sa mga makukulit na nanay katulad namin. Maraming salamat po. Gumamit na kayo ng Vita Sangkap. Ito ay maraming vitamina at mineral at ang inyong anak ay malayo pa sa sakit. Nagpapasalamat po ako sa WFP sa pag-introduce po nila ng Vita Sangkap para sa ating mga anak. Ito po ay akin ang nasubukan. Sana rin po tangkilikin po natin ito para po sa ating mga anak. Nagpapasalamat din ako sa aming health center na tumulong sa akin kung paano gamitin ang Vita Sangkap. Maraming salamat sa World Food Program at naipakilala nila ang Vita Sangkap at naiangat ko ang timbang ng aking anak. Kung affordable naman po sa budget, kung makakaya po ng budget, lahat po ng anak ko ay iaanak po ng Vita Sangkap dahil po malaki talagang ang kalusugan na bibigay po sa anak ko dahil po 15 na vitamins po nandun eh. Kung ang Vita Sangkap po ay pinagbibili ng gobyerno, willing ko po itong bilhin para po sa anak ko. Ito po ay higit na makakatulong sa aking anak para sa kanyang paglaki. Sa mga nanay po na medyo nagdududa pa kasi na-experience ko din na meron daw baka daw masama ang lasa. Hindi po totoo yun, nasa preparasyon lang. Tsaka kailangan po kasi tutukan natin yung mga anak natin sa bawat papakainin natin sila. Hindi ho sinasamahan ng laro. Pagtsagaan lang po natin silang bantayan habang kumakain. Kasi talagang sa 66 na bata na pinapakain namin ngayon na mayroong kasamang Vita Sangkap, 90% po ang nag-improve. Yung iba po, tumataas man ang timbang ng gradually pero nag-i-improve pa rin ang kanilang growth monitoring. Kaya inaasahan ko po sana magkaisa po tayo na pagtulungan nating gamitin ang Vita Sangkap tungo sa ikalulusog ng mga bawat bata dito sa ating mundo. Marami pong salamat. Sana po ang gobyerno ay matulungan din po ng mapalawak po ang Vita Sangkap na mapamigay po sa buong Pilipinas.